Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Daisy Rinabayaw at ngayon, tatalakayin natin ang Aralin 18, Pagtutuos ng Ginastos at Kinita. Narito ang ating mga layunin. Una, na ipamamalas ang kakayahan ng pagtutuos ng puhunan, gastos at kinita. Pangalawa, nakapagtutuos ng puhunan, gastos at kinita. Pangatlo naman, na ipakita ang tamang katuturan at kahalagahan ng pagtutuos. Yamanin natin ang pagsunod sa mga bahagi sa pagbuo ng isang plano ng proyekto o gawain ay mahalaga upang maging ganap na maayos ang proyekto o gawain. So importante gyud nga magbuhat ta og plano before ta magbuhat sa ato ang proyekto or naatay buhaton nga project. Example, naka-plan ka dito or naa sa imong mga listahan nga kanang na kay kinahanglan paliton. So dali na lang para sa imuha and mas mapadali gyud ang imong mga trabahoon kung naa kay plano kay igo na lang man nimo na siya sundon. At ngayon, ating malalaman kung ano-ano ang mga bahagi sa pagbuo ng plano ng proyekto. Una ay ang pangalan ng proyekto. Ito ay nagsasaad kung anong uri ng proyekto ang iyong gagawin gamit ang materyales na makikita sa kapaligiran na hindi nabibilhin pa. Gumawa ng proyekto at produkto. Importante gid kaayo nga dapat i-consider na to or hibalo na to unsa ang pangalan sa ato ang proyekto. For example, ato ang isa sa ato ang subject kay nagpa-project og pwede ma-display sa atong balay, magagamit nga pwede na to ma-display sa sala or sa sulod sa atong balay. So, ang imong nahuna-hunaan kay ang flower vase. So, ang flower vase, mao na ang imuhang pangalan ng proyekto. Ang flower vase. So, kabalo naman ka, unsa ang imuhang project nga ipasa or ang pangalan sa imuhang project. So, dali, mag-try ka og tanaw sa inyong balay nga, kana bang ako ang ipasahay or kani bang flower vase nga ako ang project nga ipasa sa ako ang ma'am, dili ba ko maglisod ani og pangita og mga gamit, dili ba ko kaayo magastuhan ani kung kani nga project ako ang ipasa kang ma'am. Kinahanglan nga dapat ang una nato i-consider sa pagbuo ng mga plano ay ang pangalan ng proyekto. Pangalawa ay ang layunin. Ito ay tumutukoy sa mithiin sa pagbuo ng proyekto. Ang layunin, nakakagawa ng proyekto mula sa patapong bagay. So ang layunin, ang example diri, di ba, ang mayong taglayunin mo ni ang imuhang objectives, mo ni ang imuhang gusto nga maabot or gusto nga mahimo. So ang example we have di ba kaganina atong example kay flower vase. So ang imuhang objectives or kung unsa man imuhang gusto nga mahimo, unsa man imuhang gusto mahimo nga flower vase, it's kuan ba kanang gikan ba siya sa nature lang ba imong gusto or gusto ba ka og recycled materials lang ang imong gamit. So nagadepende sa imong layunin ang imong project. So dapat diri sa layunin ang imong dapat na kay critical thinking ba nga gusto ka og creative na flower vase. Kung gusto ka ana, dapat imong ibutang sa imong objectives kay magamit ka og mga materials nga makaproduce pud og creative. So pwede kay ka magbuhat og recycled materials lang imong gamit. So kung gusto ka nga nindot imong output, dapat tarungon nimo sa imong layunin or imong objectives. Example, imong napilian kay made in nature. So ang imong nahuna-hunaan kay magbuhat kag flower vase nga bagol ang gamit. So mangita ka og pamaagi nga mas mapanindot nimo ang bagol imuhang designan kay aron presentable pud siya tan-awon. At para naman sa ibang bahagi, ipagpapatuloy ni Ninya ang talakayan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Ninya Glady Rinhinino at aking ipagpapatuloy ang talakayan patungkol sa Aralin 18 sa mga bahagi ng pagbuo ng plano sa proyekto. Tayo ay nasa pangatlong bahagi na ang sketch o ang drawing na ginawa ng proyekto. So kani siya, mao ni siya ang mga design na imong ibutang sa imong project. Di ba ang atong naisgutan nga example nga project nga nadiri is ang flower vase. So diri magkuha kag scratch nimo nga papel, tas sketch nimo dito og unsa ang design nga gusto nimo ibutang sa imong vase. So nang unsa ka dito work flower or butangan ba nimo gamit ang mga pintura or something ana. So
para mas magwapa o mas masyada-syada ang imuhang vase. Ngayon, ang pang-apat na bahagi sa pagbuo ng plano sa paggawa ng proyekto ay ang talaan ng materyales. Kani siya is, in short, yung Bisayaon, listahan ragod sa mga nga imong panggamiton. Then, listahan ni siya og pila kay presyo ani, estimate lang nimo para makabalo ka og unsang pila imong magastos sa imong project. Diba? Ang example diri kay maghimo ka og flower base. Tas ang imong concept is unsa kanang nature made. Then ang imong gigamit sa nature kay katong bagol sa lubi. Then imong gilista dito bagol sa lubi kay tag 25 pesos. Dayon unsa papel diliha kanang pangpahamis imong katong panghamis gud siya nga tag 15. Dayon ang varnish katong imong i-paint nga kanang para burag mo hayag kanang musinaw-sinaw ang imong vase kay 30 pesos. Then ang palamuti katong mga design nimo basig mo unsa tog mga 30 pesos. Then ang total niya murag mohulog siya og 100. So mo na imong estimated nga price nga gasto sa imong project. Pero wala pa jud ka na ingon nga kanang mao na jud na ang presyo kay wa ka kabalo og ang kana nga mga presyo nga imong gibutang kay mao na jud na ang aktual jud niya nga presyo. Hakbang sa paggawa o ang panglima bahagi. Ang sumusunod na detalye sa pagbuo ng proyekto. So ang hakbang sa paggawa is kanang mao na nitong imuhang sa step by step sa paghimo sa imong project. So ang naa diri sa example is diba ang atong flower base mao ni ang iyang mga hakbang sa paggawa. Una kay pakinisin ang buo ng niyog sa pamamagitan ng papel de leha. Pangalawa, butasan ang bao gamit ang barena. Pangatlo, lagyan ng palamuti at pang-apat ay barnisan ang proyekto at patuyuin. So ang una daw nga step is imuha daw siyang pahamison ang katong bagol, di ba? Natanggal naman to siya sa unsa kanang bagol. Imuhang unsa, di ba? Napamuna siya yung mga kanang buhok-buhok or something kanang ana-ana, kanang na-impress siya lubak-lubak. Imo to siyang pahamison sa papel diliha. Then ang ikaduha, bangagan nimo di ba ang bagol kay naman ay burag ana siya, na flat sa ubos, then na sa ibabaw burag ana. Then sa ibabaw bangagan nimo to siya og barina kay gamit ang barina para burag di ba limo na to siyang ba nga sudlan sa mga flower. Then lagyan ng palamuti. Lagyan butangan mo siya design katong imong gi-sketch ganina nga design sa imong flower base. Dayon barnisan nimo siya para muon sa siya kanang musinaw. Then unsaan dayon imong paugahon. Dayon ang katong sa wala siya naapil diri sa hakbang. Ang katong di ba ang bagol sa lubi naman jud nay sulod nga naman jud nay sulod nga kanang unod. Imuha lang to siyang kuskuson dito sa gamit kutsara or unsa ba imong gamit na pangkuskus para matanggal tong lubi sa sulod. Lain pod og putangan nimo to og lubi gihapon sa sulod mabaho ang imong flower. Anim na bahagi o ang panghuling bahagi sa pagbuo ng plano na para panggawa ng proyekto ay ang talaan ng kasangkapan. Dito itinatala ang mga sangkap na kinakailangan sa paggawa ng proyekto. So, talaan sa kasangkapan is katugong imong gipanggamit, ipanglista to nimo tong imong nga ay ang gamiton dai nako kay papel de leha sa paghimo sa flower base kay papel de leha, brush ug barina. Kanang mga unsa gud nga tawag ani oy kanang mga gamit mga kinahanglanon jud siya nga paliton, dili siya kanang basta-basta makita sa balay except kung naa na mo'y gamit ing ana sa balay. Then mauto sila or mauto ang anim na bahagi sa pagbuo ng plano ng proyekto. Tandaan natin, ang pagpaplano ng mabuti ay kinakailangan sa pag-uusisa ng isang proyekto o gawain. Kung may pagpaplano at planong gawa, magiging madali ang paggawa ng anumang gawain. Ang plano ay karaniwang ginagamit ng mga arkitekto at ehenhyero bilang batayan ng gagawing proyekto, maliit man o malaki. Ang pagpaplano o paggawa nito ay naaayon sa pamamagitan ng mahusay at maingat na pagsusuri upang ang gagawing proyekto o gawain ay magiging maayos.
Kung maihahandang mabuti ang disenyo o plano, magiging madali ang paggawa ng isang gawain o proyekto. So in short, kung nakaplano daw ang imuhang paghimo o project, mas mapadali og dili ka magbalik-balik sa imong agi. Especially kung ang imuhang project is manginahanglan jud siya kanang dako kay nga gasto. So para dili kay ka kanang gusto ka nang tipid o kanang wala kay budget, so gusto ka nga magtipid, planuhon jud nimo siya dayon. Ang giingon pa dinhi nga ang kanang pagplano kay kinanga karaniwan daw siyang ginagamit sa mga architect or mga engineer para mas unsagod tarong ang ilahang trabaho. Biskag dili ta mga architect or engineer, kinahanglan jud nga magplano ta bago ta mulihok sa atong mga trabaho o maghimog project. At yun lang po, maraming salamat. Hanggang doon lang ang Aralin 18. Thank you po.